Ginawa ng Ferrari ang isang bagay na akala ng marami ay hindi nila gagawin. Hindi ito nagawa ng Lamborghini, Porsche o McLaren. Oo, Ferrari. May ilan na tinawag ito ang kinabukasan ng performance at ang iba naman bilang pinakamalaking pagkakamali ng Ferrari. May-ari ako ng modernong Ferrari 296 GTB na nakuha ko nung nakaraang tagsibol. Sobrang mahal ko ang kotse at matagal ko nang sinusubaybayan ng brand. Ipapaliwanag ko ngayon ang mga katotohanan, kontrobersya, benta, batikos, posibleng tagumpay at kahulugan ng bagong Ferrari Luce para sa Ferrari at buong industriya ng sasakyan. Ang Ferrari Luce ang unang full electric production car ng Ferrari. Bago may magsabi, oo, naglunsad ng EV ang kumpanyang kilala sa malalakas na V8 at VLAB in dalawa. Maniwala ka ba? Ngayon, pag-usapan natin ang mga numero. Ang Lutz ay gumagawa ng humigit kumulang 1,050 kabayo at may saklaw na mga 530 kilometro kapag fully charged sa pinakamainam na kondisyon. 4 na pinto at 4 na upuan, pwede mo ilagay sa gitna ang hindi mo gusto sa Christmas list mo. Siyempre, may all-wheel drive din ito. Ang tinatayang panimulang presyo ng Lutz na yon ay nasa 550,000 euros bago ang mga opsyon. Pero alam naman natin kung paano lumalaki yan. Kapag natapos na ng mga bumibili ang pagpili ng lahat ng option sa auction, may mga sasakyan na madaling umabot sa 800,000 US dollars o baka higit pa. Higit pa. Mukhang hindi pa sapat ang paggastos ng $250,000 na parang irresponsable. Paano mo nga ba presyuhan ang passion, di ba? Pero bakit parang nababaliw ang mga tao? Bakit ganito kainit ang usapan tungkol dito? Sige, sandali. Siguro hindi naman talaga polarizing kasi kung ganun, may dalawang malakas na panig. Pero kapag tiningnan mo sa social media at matagal ko na itong sinusubaybayan, hindi talaga siya polarizing kasi napakaingay ng isang panig lang. At ito yung mga tao na malinaw na hindi matanggap ang bagong Lutz. Sobrang nakakawili ang reaksyon online. Bihira ako makakita ng Ferrari launch na hati ang opinyon ng tao. Tulad ng sabi ko, karamihan ay nasa isang panig pero may kabilang panig din. Laging may dalawang muka ang bawat barya. May ilang alalahanin ang tradisyonal na tagahanga ng Ferrari lalo na't wala ng tunog ng makina. Saan napunta ang ingay na malaking bahagi ng karanasan? Para sa mga tagahanga ng Ferrari, tampok ito at hindi lang simpleng karanasan. Isa itong tampok at bahagi ng kabuuang karanasan at isang bagay na talagang kaakibat ng pagmamaneho ng isang Ferrari. Isang mechanical na opera at emosyonal na karahasan, parang si Mozart na may gasolina. At ngayon, ang Ferrari ay oo, naglalabas sila ng sasakyan na halos walang ingay. Shhh! Para sa iba, parang naglabas ng Ferrari ng pabangong walang amoy, itsura lang. Pag-uusapan natin ang tunog na halatang wala. Ang itsura nito at maraming mahilig ang nagsasabing masyadong makabago ang hitsura ng Lutz. Maraming tao ang nagsasabing parang blab lang ito. Parang isang bungkos ng makukulay na marker na dala mo sa eskwelahan o ginagamit na highlighter. Parang highlight reel talaga. Meron tayong asul, berde at dilaw at talagang kakaiba ito. Sabi ng iba, mukhang crossover ito. May nagsabi ring parang pinaghalo ng Ferrari ang concept car at parang nakalimutan patayin ang dryer kaya tumagal. Para sa akin, subjective ang kagandahan, pero hati talaga ang opinyon ng mga tao sa disenyo nito. Sa totoo lang, iba ito sa traditional na Ferrari na matutulis at matatalas ang linya, sobrang baba at malapad. Yung dating Ferrari, hanggang pusod ko lang ang taas. Ito naman, malaki talaga at di rin masyadong astig. Ito yung tinatawag na identity crisis. May pangatlong aspeto na hindi agad tinatanggap ng iba. Maraming mga mahilig ang nagtatanong, kung alisin mo ang makina, aalisin mo ang tunog, aalisin mo ang karanasan sa pag-shift, kailan titigil ang isang Ferrari sa pagiging parang Ferrari? Totoo, lehitimong tanong yan. Naalala ko yung ilan sa mga lumang gated shifter. Na-drive ko na ang mga lumang 364 at 30 at 355 at malaking bahagi yon ng karanasan. Huwag mo napansinin, paandarin mo lang ang tambutso at maririnig mo yung vroom at rev. Talagang nakakabighani. Pero ang daming mga negatibong komento at pag-usapan natin ang ilan sa mga yon dahil nagbabasa ako sa iba't ibang lugar at tingnan natin ang ilan sa mga karaniwang puna na kumakalat sa mga automotive forum. Oo, medyo matindi talagang iba doon. Halimbawa, wala na raw kaluluwa, nagbenta na raw si Ferrari. Hindi na raw ito Ferrari, mamahaling gamit na lang daw. Para na lang daw itong Tesla na naka-Italian suit. Ferrari daw ito para sa hindi totoong Ferrari fans. Paborito ko, kung makita raw ito ni Enzo Ferrari, titigil siya sa paggawa ng kotse at babalik sa traktora.
Bagamat nakakatawa ang mga komentong yon, may mahalaga rin silang ipinapakita. Hindi galit ang mga tao dahil sa Ferrari. Galit ang mga tao dahil mahal nilang Ferrari na tunay na sumisimbolyo sa isang bagay na tumatagos sa damdamin at kaluluwa. At hindi lang ito tungkol sa karanasan sa pagmamaneho, kundi pati na rin sa lahat ng kasaysayan sa likod ng Ferrari. At iyan ang dahilan kung bakit maraming tao ang itinuturing itong halos isang pambabastos. Nagagalit ang mga tao dahil mahal nila ang tatak. Ang Ferrari ay may natatanging pwesto sa kultura ng sasakyan na iilan lang ang makakamit. Kapag malaki ang pakialam ng tao, lading may kontrobersya, hindi na kailangan banggitin pa yan. Pero kumusta naman ang benta? Alam ng lahat na lalabas ito. Ang tanong, sino ang bibili nito? Sige, pag-usapan natin. Ang tanong ng lahat, may bumibili ba nito? Mukhang oo ang sagot talaga. Ilang araw pa lang itong inilalabas pero may mga umorder na. Sa totoo lang, dito nagiging interesante ang kwento. Ayon mismo kay Ferrari, may mga customer na naglalagay ng order. Sabi ng kumpanya, ang loose ay umaakit ng mga kasalukuyang kolektor ng Ferrari, mga mayayamang bumibili ng EV at mga bagong customer na hindi pa nagkaroon ng Ferrari noon. Ngayon, heto ang hamon. Wala pang opisyal na bilang ng order mula sa Ferrari, kaya ang nagsasabing may eksaktong numero ay humuhula lang. Alam mo, may 296 GTB ako at hindi ko pa rin talaga alam ang eksaktong bilang. Palaging parang hulaan lang, sablay at suntok sa buwan. Kaya lang natin tantiyahin base sa dami ng produksyon, bilang ng tao sa lugar at oportunidad may labas ang mga sasakyan. Karaniwan, gumagawa ang Ferrari ng 3,000-5,000 sasakyan taon-taon sa buong mundo. Ngayon, pinag-uusapan natin ang mga Amalfi, ang natitira para sa 200 at 76, pati na rin ang mga specialyalis at halos lahat ng modelong ginagawa nila, mga hanggang 15,000 kada taon sa buong mundo. Sa totoo, inaasahan na maliit lang ang magiging bahagi ng loose sa produksyon. Tinataya ng mga analyst na maaaring targetin ng Ferrari ang 2,000 hanggang 4,000 unit ng loose bawat taon kapag naging stable ang produksyon. Kung makakamit iyon, ituturing talaga itong isang napakalaking tagumpay. Bakit? Hindi gaya ng Camry, hindi binabenta ng Ferrari ang dami. Hindi nila habol ang pangkaraniwang mamimili. Hindi sila mga NPC. Eksklusibidad ang ibinebenta ng Ferrari. Ang Ferrari na kaya ng lahat ay hindi na tunay na Ferrari, kundi parang magarang Honda Civic na mas maganda lang ang gawa. Sa totoo lang, ang realidad ng mga customer ng Ferrari. Oo, isa pa yung usapan na kailangan nating talakayin dahil may isang bagay na madalas hindi maintindihan ng marami. At alam mo, kahit galing sa pananaw ng isang tunay na mahilig, iba ang nakikita ko kumpara sa maaring makita ng isang potensyal na mamimili ng loose. Hindi naman palaging nakikipagtalo sa social media ang karaniwang mamimili. Kadalasan, pinag-uusapan nila ang portfolio allocations habang lunch. Madalas magkaiba ang opinyon online at totoong ugali sa pagbili. Kadalasan, kailangan mong bumili ng maraming kotse bago makakuha ng mas maganda. Ganyan ang klase ng mga usapan na pinadadaanan ng mga tao mo kapag nag-iisip silang bumili ng Ferrari. Pinapatunayan ito ng kasaysayan. Laging pinupunan ng tao ang SUV. Pero, nang ilabas ng Ferrari ang puro sangwe, nagreklamo sila pero binili rin. Pinuno ng tao ang turbocharging. Nagreklamo sila pero binili pa rin. Balikan mo nung 458, naging 488. Hindi talaga sila minahal, pero alaunan, natutunang tanggapin ng mga tao. Ngayon, tingnan mo ang F8, ang pinakabagong V8 turbocharged na sasakyan na walang hybrid at gustong-gusto talaga ito ng mga tao. Medyo natagalan, pero natanggap din nila. Ngayon, may pumupuna sa hybrid na Ferrari, pero binibili rin nila. Mapapansin mong may pattern, may kakaibang ugali ang mga customer ng Ferrari. Bumibili sila ng Ferrari. Aminin ko, ako agad ang nagsabing gusto kong kamuhian ang 200 at 76. Nang marinig kong hybrid ito, ayoko talaga nito. Maniwala ka, na-drive ko na halos lahat ng mid-engine na Ferrari maliban sa Enzo. Sasabihin ko sa iyo, napakaganda talaga nito at isa sa pinakamagandang Ferrari na pwede mong pangarapin bilang nagmamaneho. Kaya hindi na mahalaga, sanayan lang yan, nasasanay din ng tao. Bakit mahalaga ang sandaling ito sa kasaysayan ng Ferrari? Lumayo muna tayo at pag-isipan ito. Hindi lang ito tungkol sa kotse. Tungkol ito sa isa sa pinakarespetadong tatak ng sasakyan sa kasaysayan na nagbibigay ng pahayag. Pwede naman sila maghintay at ipagpaliban ni Ferrari. Alam natin umatras si Lambo at Porsche. Marami sa kanila ang nagsabing maghihintay muna sila sa mga EV.
Nakita pa nga natin ang ilang mga tatak tulad ng, alam mo na, si Mercedes-Benz na parang umatras ng kaunti. Sinasabi na, alam mo, hindi pa yata handa ng buo ang merkado. Pwede namang hindi pansinin ni Ferrari ang elektrifikasyon, pero sumali pa rin sila. Ang desisyong yon ay nagpapadala ng mensahe sa buong industriya. Kung naniniwala si Ferrari na nararapat ang teknolohiyang EV sa hinaharap, lahat ng gumagawa ay nakatuto. Malaki ang impluensya ni Ferrari, gusto man o hindi, ng car enthusiasts. Parang sila ang namumuno. Mga alpha dog siguro, familiar sa inyo ang tawag na yon. Hindi sila sunod sa uso, sila ang gumagawa nito. Kapag kumilos si Ferrari, nakatutok ang buong industriya at pinagmamasdan sila. Kita mo, si Ferrari ay naging isa sa pinakamalaki, pinakamayaman at tiyak na isa sa pinakaproduktibong tagagawa sa buong mundo. Malaki talaga ang kita nila. At malaking bahagi nito ay dahil hindi nila ginagawa ang ginagawa ng iba. Parang sila mismo ang gumagawa ng sarili nilang kapalaran. Ano ang mangyayari kung magtagumpay ang Luz? Kapag nagtagumpay ito, maraming posibleng mangyari. Una, mas magiging kapanipaniwala ang performance EV. Pangalawa, mas kampante ang luxury buyers na lumipat sa electric vehicle. Pangatlo, maging tapat tayo. Magkakaroon ng access si Ferrari sa isang panibagong grupo ng mga customer. At pinakamahalaga, maaring magbago pa ang kahulugan ng performance. Dahil maging tapat tayo, kung buhay pa si Enzo Ferrari ngayon, magiging emotional ba siya sa gasolina? Gusto lang ba niya ng pinakamabilis at pinaka-advanced na makina? Iyan ay isang tanong na sulit pag-isipan. Sa tingin ko, marami sa ating mga tunay na tagahanga ng Ferrari, tulad ko at tulad ng marami sa inyo dyan, ay may kanya-kanyang paraan ng pagsagot sa tanong na yan. Pero ngayon ay 2026 na at ibang panahon na ito. Kung nagdadagdag ka ng elektrifikasyon para mapataas ang performance, sa huli, paraan lang iyon para makamit ang layunin. Pero sa huli, naiintindihan ko ang magkabilang panig. Naiintindihan ko ang mga mahilig. Gustong-gusto ko ang tunog. Gustong-gusto ko ang emosyon. Gustong-gusto ko ang mechanical na drama. Gustong-gusto ko lahat ng iyon. Lahat ng iyon ay meron ako, alam mo, sa 276. At sinumang nakapagmaneho ng 276 at SF70 ay madaling magsasabi na ito marahil ang pinakakayang Ferrari na nagawa nila. Mas malakas ang SF70 kaysa LaFerrari at halos isang segundo lang ang lamang ng 276 sa LaFerrari sa Fiorano test track, kaya napatunayan na nito ang sarili. Walang makakapalit ng buo sa karanasan ng naturally aspirated na Ferrari. Nirerespeto ko ang inobasyon. Tumagal ang Ferrari ng halos 8 dekada dahil marunong itong mag-adapt at panatilihin ang pagkakakilanlan nito. Malaki ang tsansang maging successful ang Luz at maging collector's item para sa ilan. Maaring maging isa pa ito sa pinakamahalagang sasakyan ng Ferrari sa lahat ng panahon. Isang bagay ang tiyak, ang kotse ay mahaladang pagbabago, hindi lang para sa Ferrari kundi sa buong mundo ng sasakyan. Kung ang kumpanyang itinayo sa sigasig, pamana sa karera at mga makinang dekombustyon ay handang sumugal at tumalon sa malaking panganib na ito. Ang hinaharap ng sasakyan, maaring dumarating na ng mas mabilis kaysa sa inaakala ng marami. Na yan gusto kong marinig mula sa inyo. Ferrari, luce ba ang kinabukasan ng Ferrari? O isang hakbang na ba itong masyadong malayo sa dahilan kung bakit naging alamat ang tatak mula pa noong una? Ibahagi ang opinyon ninyo sa comments sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang paliwanag na ito, gusto kong makita ang iyong thumbs up, like at siguraduhing mag-iwan ng komento. Pero sa pananaw ko, kailangan kong aminin na ako ay isang mamimili na palaging mahihilig sa maingay na makinang gumagamit ng gasolina. Kaya malinaw sa akin na ang Ferrari ay gustong palawakin ang kanilang mga mamimili. Ang mamimiling maaring tumitingin sa Luz ay baka hindi pa naisip bumili ng mid-engine supercar. Ngayon, napansin na nila ito dahil iba ang dating at natutugunan ang kakaibang kagustuhan. Gusto kong marinig ulit ang inyong mga opinyon tulad ng dati. Tulad ng palagi, umaasa talaga akong makarinig mula sa inyo. At pakiusap, mag-iwan kayo ng mensahe. Magkakausap ulit tayo sa lalong madaling panahon. Magandang araw sa inyo. Paalam.